Apparently, merong mga tao na marunong magsalita, nasa harap ng camera, marunong mag-edit. Ang ginagawa nila is wini-weaponize nila yung content creation. Tignan mo yung mga bata ngayon, yung mga iPad kids, yung attention span nila, maiksi na. Tapos yung patience nila. Di ba, ito nga, may nakita nga ako sa TikTok, bata, pinapabuo ng puzzle-puzzle na gano'n, yung nilulusot sa bola, tapos may puzzle-puzzle. Hindi niya na magawa, pre. What's up guys? What's up? It's your boy Slime. Ang tropa niyong piling may bitaw. Right? So going back, anti-support podcast. Oh, sobrang kailangan talaga natin tong mga ganitong klase ng podcast guys. Yung ganitong klase ng grupo. Napakalupit ng ideya. Yung walang filter. Bitaw kung bitaw talaga ng mga salita. Kailangan natin to guys. So, natututo ako sa mga topic nila. No, ngayon itong video na panonoorin natin is ang title School Shooting in Tacloban, Anti-Support Podcast. You can always search their Facebook page and YouTube page. Watch the whole thing. Healthy conversation to, no? Pero hindi ho ito, again disclaimer, yung mga ganitong klase ng podcast ho ay hindi recommended sa lahat ng tao, no? Kung manonood ka man, kailangan mong alamin yung realidad compare sa mga sinasabi nila. So, kailangan mo i-distinguish kung ma-apply mo ba sa current situation mo yung mga sinasabi nila or not. Okay, kailangan lagi ka naka-reality check, guys. But, again, it's a good thing na makinig ka sa mga ganitong usapan. Um, Padaanin mo sa tenga mo, intindihin mo kung ano yung ibig sabihin, isipin mo, then labas mo muna sa utak mo. Right? Kasi darating yung oras sa buhay mo na itong mga ganitong usapan at mga sinasabi nila is bigla na lang mapupunta ka dun sa situation na yun. Then, mag-i-snap ka na, uy, ito yung narinig ko ah. So, meron ka ng ideya, kumbaga meron ka ng armas kung ano yung dapat mong maging action sa situation na kinabibilangan mo. But anyways, paalala natin, Anti-Support Podcast. From the right, etong naka all gray, si 8 Asset. Sa gitna, Josh on Point, JOP. Sa kaliwa, si Soy Sadao. No? So, pinick up ko yung isang clip nila dito sa bandang 28 minutes. So, tingnan natin kung ano yung nagustuhan natin, kung ano yung pinag-usapan nila dito. It's about parenting, as the title said, school shooting sa Tacloban, and the upbringing of the childrens sa families nila. Tuloy mo. Nakakalito siya sa mga bata talaga. Tapos ang Oo. target naman nila, hindi tayo. Hmm. Kids. Kids. Kids ang target nila, pre. Kaya mga bata ngayon talagang litong-lito na, idagdag mo pa yung... Kasi, again, babalik ako doon sa point ko kanina. Kaya yung mga dati tayo, kasi nagbabalance out. Kung ano yung kinokonsume natin na media, good vibes, friends, good vibes. Pag may nambubuli sa atin, yun lang ang problema natin, yung bullying. So, kaya natin siyang i-handle eh. Kaya matibay talaga tayo kasi kaya natin siyang i-handle kasi nagbabalance out yung perspective natin sa buhay. Ngayon, idagdag mo pa to. Kaya irritable yung mga bata ngayon. Dagdag mo pa tong internet na puro kabulshitan. Dagdag mo pa yung walang magandang lifestyle. Hindi na lumalabas, puro internet. Tapos Ginarawan. dagdag mo pa ng bully. So kung puro negative yun, ibabaksak mo sa bata, sasabog talaga yun. Sumasabog talaga mga bata ngayon. Kaya nga, tignan mo yung mga bata ngayon. Yung mga iPad kids. Yung attention span nila, maiksi na. Tapos yung patience nila. Di ba, ito nga, may nakita nga ako sa TikTok, bata, pinapabuo ng puzzle-puzzle na gano'n, yung nilulusot sa bola, tapos may puzzle-puzzle. Hindi niya na magawa, pre. Tinutulak niya ng gano'n kasi nga gusto niyang pumunta dun sa iPad niya. Diba? So, nawawala na yung patience ng mga bata. Yun ang nawala ngayon eh. Patience. Kaya konting kibot, konting asar, sumasabog. O, dagdag mo pa yung pampalito ng mga gender nila. O, kayo talaga may kasalanan yan. So, kawawa mga bata talaga. Tapos, dagdag mo pa yung mga parents na nagje-gentle parenting pa. Wala na ngang aburado na nga yung anak ninyo, punong-puno na ng maling information. Alright, so punong-puno ng maling information. So, cut tayo dyan. Meron akong isang
katrabaho o supervisor natin last year na nagkukuwento sa amin or sa akin na meron siyang anak na teenager, 13, 14, 15, gano'n nagre-range. Siyempre as a parent kinakausap niya na pini-pinpoint niya kung ano bang problema, like kasi malungkot yung bata, masyadong nade-depress. Why? Kasi meron siyang access sa social media. So having a phone itself is sobrang marami ng puwedeng mangyari. So itong batang ito is siguro most of the time is nasa FB nag-i-scroll down, nagdo-doom scrolling, 'no. So kung ano-ano yung nafi-feed at nakikita niyang mga video sa FB, right? Ang problema lang kasi dito 'pag nagdo-doom scrolling ka, kung ano-ano talagang literal yung makikita mo sa feed mo, like lahat ng uri ng mga bagay na hindi natin nakikita noon nung tayo pa yung mga bata, tayo pa yung mga nasa teens, 'no, yung ganyang edad ng 13, 12, 14. Hindi natin nakikita yung mga yan noon, hindi yan madami sa social media. Pero ngayon kasi infested na ang social media, mga tropa. So itong batang ito, babae, is nag-i-scroll and nakanood siya ng balita about sa bagyo, yung mga nasalanta ng bagyo, then nag-end up depressed siya, then nag-usap sila ng nanay niya which is yung supervisor ko, and of course mahusay naman na parent yung supervisor ko na yun, and pinaintindi niya sa bata kung ano yung nangyayari, 'no. So yun yung importante, kailangan nating gabayan, kailangan yung bantayan 'tong mga batang 'to, lalo na't kung lagi na silang nasa phone nila. So, kailangan niyong bantayan, kailangan niyong tanungin, kailangan niyong kausapin, kailangan niyong i-check palagi kung ano yung tumatakbo sa isip nila, especially sa mga ganyang kabatang edad. Okay? Kasi again, lahat ng kabastusan tsaka ng drugs, ng violence, makikita niyo lahat sa FB yan, guys, or kung ano mang social media yung kinabibilangan niyo, lahat yan nandun. So, nagkaroon ng school shooting sa Tacloban, itong mga batang ito, babad sa computer games. So, merong gap, 'no, yung imbes na iniisip ng mga parents na safe place. Kasi sino ba naman, 'di ba? Ba't mo palalabasin yung bata, delikado sa labas, baka masugatan or whatever, right? Lalo na yung mga balita ng mga dinudukot ng mga bata or what. No, yun nangyayari naman talaga. Pero syempre kaya nga nandiyan yung mga kapulisan natin para panatiliin yung safety, right? So nag-e-end up yung mga parents na, sige, mag-phone ka na lang, diyan ka na lang, at least nasa bahay ka. Now, nasa bahay yung mga bata, nagse-cellphone. Ayun yung gap na hinahantay ng mga sindikato. No, I'm talking about kasi itong video na to is 9 days ago. So sariwa pa yung balita ng school shooting. Then after a couple of weeks, may lumabas na sobrang importanteng information na yung influence ng mga batang napunta sa Tacloban shooting, or yung mga suspect, no, yung 14 tsaka 15 na kalalakihan, is nag-groom sa loob ng game, ng laro, ng video game, no? Kasi itong mga video game na to, may kakayahan kang maipag-usap sa mga tao sa buong mundo or whatever, kung saan man lugar, no? Ang bottom line is meron kayong communication, no? So doon pumapasok yung mga sindikato, no, or yung mga tao na may masamang intensyon sa society. Doon nila kinakausap yung mga bata, doon nila bini-brainwash, doon nila gino-groom, and doon nila nauutusan 'tong mga batang 'to na gumawa ng kabulastugan. But dadako tayo sa usapan na 'yan sa ibang video para mas maganda yung information na ma-provide natin, right? But again, itong mga bata na madalas na nasa social media is depressed talaga and nagiging introvert, 'no? Lalo na 'pag hinayaan lang sila ng mga magulang nila. Yes, safe sila, nakaupo sila, guys, pero alam niyo ba kung ano yung mga nakikita ng mga batang 'yan? Hindi. So kailangan at least tuwing kumakain kayo, 'no, kausapin niyo yung mga anak niyo. Sabay kayo kumain, kausapin niyo, i-check niyo kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Sobrang importante nun, 'no, para kung ano man yung maling marinig niyo sa mga sinabi niya, itatama niyo agad, kasi of all the people
kayo mga parents yung magiging responsable sa mga ganitong bagay, no? Wala kayong kawala dito, guys. Hindi, wala, tamad pa kayo. Hindi nyo pa gawin yung trabaho ninyo para mapunta sa ayos man lang. Diba? Yun ang hindi na tinuturo ng gentle parenting. Ang gentle parenting kasi, parents will adjust to the child eh. Tama. Yan ang gentle parenting. Hindi yung, ano ko yung tama, anak. Hindi gentle parenting yun. Ang gentle parenting, kung ano yung flow ng anak, susunod yung magulang. Pero yung mas Pangina, matanda ka, ganon. di ba? Mas matanda ka, ikaw yung sumusunod sa flow ng anak mo, bobo ka eh. At mabobobo ka nun, mabobobo din yung bata. Wala talagang maganda may dudulot yung gentle parenting. Yeah. Kaya ako dati sinusumpa ako yung pagpapalaki sa akin ng sobrang higpit, ginugulpe at sinisinturon. Natikman ko yan. Level 1, tsinelas, alpombra. Level 2, hanger. Nung nababali na sa katawan mo yung hanger, level 3, sinturon. Sinturon, pre. Yan, Level sakit yan. 4, kapag naabutan ng bad trip, nagsasampa yung nanay mo, yung panampay, yung panungkit. Okay, yahataw sa Sakit yan. Yung Oo. tumutunog. Right, so cut muna natin dyan. Sabi nila, walang magandang may dudulot ang gentle parenting, pero for me, it's fine. I mean, sino bang magulang ang gusto makitang nasasaktan na tumiiyak yung anak nila? Masakit yun sa inyo, di ba guys? Masakit yun sa inyo. Pero, since lumaki naman kayo sa panahon na nandyan yung pamamalo, pwede nyo i-balance out. Pwede kayo mag 50-50%. 50% na traditional parenting. Ang masasabi ko dyan is traditional na parenting. And 50% na gentle parenting. No? So, ilugar-lugar nyo lang. Kung halimbawa sa mall, nag-tantrums yung bata, pwedeng ilabas nyo. No? Doon kayo sa labas, doon mo siya disiplinahin sa labas. Huwag sa loob ng mall, huwag mong sisigawan. No, yung simpleng kurot, yung simpleng tapik na mararamdaman lang nila yung init ng palo mo, enough para makuha mo yung attention ng bata. Then take the opportunity to talk with these children. No, yung kasi yung kulang sa atin kasi sobra na yung gentle parenting na hinahayaan. Guys, hindi safe ang social media. Yun ang bottom line. Kung hindi safe ang social media, ako nag-i-stream ako, I'm creating content, nagsasalita ako sa harap ng camera, and I always pray to God na hindi tayo magbigay ng information na ililihis natin yung utak ng mga tao or yung mga batang nakakanood nito. But apparently, merong mga tao na marunong magsalita, nasa harap ng camera, marunong mag-edit. Ang ginagawa nila is wini-weaponize nila yung content creation. Kasi ikaw kung wala kang access sa ganitong itong lahat ng bagay na nakikita nyo na ginagawa ko, feeling nyo kasi parang wow, ang galing, parang legit talaga, no? Parang legit talaga yung naririnig nyo, no? Lalo na kung marunong mag-deliver yung nagsasalita. Ang problema dyan, merong mga tao na maganda yung deliver, marunong magsalita, merong charisma, pero mali yung information na binibitaw. No, binabaluktot yung mga katotohanan. Ayan yung media ngayon. Ayan yung lakas ng media. And of course, social media itself. Right? So, you have to guide these children sa mga napapanood nila. No, kahit nga yung mga matatanda, yung mga 60 years old na, yung mga hindi na talaga inabot o hindi lumaki sa panahon ng internet is makikita lang ng video na may nagsasalitang English or magaling magsalita, then maganda yung editing. So, isip na matanda na tama yun, no? Parang tingin nila legit porket nakita nila sa video. No. No, maraming mga tao na merong kriminal na utak na ininfest na yung internet, guys. So, you have to read between the lines and alamin niyo yung tama't mali. Particular sa mga magulang na merong mga bata na nag-a-access ng cellphone nila, guys. Yun lang. Here's your boy Slime. Kita-kits sa next video. Okay, let's go. Slime Gaming.